Mga idolo, napansin niyo ba to? Kapag superstar ka ng Minnesota Timberwolves, parang bawal kang mag-champion habang nandun ka. Pero kapag na-trade ka, boom! Championship agad mga idolo. Kevin Garnett, Kevin Love, Andrew Wiggins at ngayon, Karl Anthony Towns. Ano ba talaga ang sumpa ng Timberwolves? At bakit halos lahat ng franchise legends nila kailangan pang umalis bago maranasan ang pinakamataas na tagumpay sa NBA? Alamin natin ang buong kwento. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Isa ang Minnesota Timberwolves sa pinakabatang prangkisa sa NBA. Naitatag sila noong 1989. Pero sa mahigit 3 dekada nilang pakikipaglaban sa NBA, wala pa rin silang naiuuwing Larry O'Brien Trophy. Ang mas masakit pa rito mga idolo, marami sa pinakamagagaling nilang players ang naging NBA champion pero sa ibang team. Ngayon, official champion na rin si Karl Anthony Towns matapos ang kanyang paglipat. 4 na dating Timberwolves star na ang may championship ring ngayon. Sa video na ito mga idolo, babalikan natin ang kanilang journey. Paano sila napunta sa Minnesota, bakit sila umalis, at paano nila natupad ang pangarap nila maging NBA champion matapos iwan ng Timberwolves. Unahin natin si Kevin Garnett. Kung may isang pangalan na sinonimo sa Minnesota Timberwolves, si Kevin Garnett iyon. Noong 1995 NBA draft, pinili siya bilang 5th overall pick. Isa siya sa mga unang high school players na dumiretso sa NBA. Maraming experts ang nagduda, pero hindi nagtagal. Pinatunayan niyang isa siya sa generational talent. Sa loob ng 12 season sa Minnesota, isa siyang walking double-double, MVP noong 2004, 15-time All-Star, defensive monster, at halos siya lang ang bumubuhat sa Timberwolves taon-taon. Noong 2004, dinala niya ang Minnesota hanggang Western Conference Finals, pero natalo sila sa Lakers ni Kobe at Shaq. Habang tumatagal, lalong nahihirapan ng Timberwolves na bigyan siya ng championship caliber roster. Hanggang noong 2007, nagdesisyon ng franchise na itrade siya sa Boston Celtics. Marami ang nalungkot, pero iyon pala ang magiging simula ng pinakamagandang chapter ng kanyang karir. Sa Boston, nakabuo siya ng Big 3 kasama sina Paul Pierce at Ray Allen. At sa unang season pa lang, nagkaroon agad ng resulta. Noong 2008 NBA Finals, tinalo nila ang Los Angeles Lakers. At matapos ang mahigit 1 dekadang paghihintay, sa wakas, naging NBA champion si Kevin Garnett. Isa ito sa pinakamasayang championship story sa NBA history. Pangalawa mga idolo, si Kevin Love. Pagkatapos ng Garnett era, isa na namang superstar ang dumating sa Minnesota, si Kevin Love. Noong 2008 draft, naging isa siya sa pinakamahusay na rebounder sa buong NBA. 3 sunod na All-Star, 30 points, 30 rebounds, triple doubles, at halos gabi-gabi siyang dominant. Pero may problema, kahit gaano kagaling si Love, hindi pa rin makapasok ang Timberwolves sa playoffs. 6 na season ang lumipas at halos wala pa rin nangyayari. Noong 2014, humiling siyang matrade. Napunta siya sa Cleveland Cavaliers. Doon, nakipagsanib puwersa siya kina LeBron James at Kyrie Irving. Noong una, kinailangan niyang baguhin ang laro niya. Mula franchise player, naging third option na lang siya. Hindi naging madali, maraming critics, pero tiniis niya lahat iyon. Hanggang dumating ang 2016 NBA Finals. Nakabawi ang Cavaliers mula sa 3-1 deficit laban sa 73-win Golden State Warriors. Isa sa pinakamagandang finals comeback sa kasaysayan ng NBA. At si Kevin Love, naging mahalagang bahagi ng championship team na iyon. Hindi man siya ang leading scorer, pero ang kanyang depensa kay Stephen Curry sa final possession, isa iyon sa pinaka-importanting plays ng finals. Pangatlo mga idolo, si Andrew Wiggins. Noong 2014, tinawag siyang Maple Jordan, first overall pick. Napakataas ng expectations. Sa simula, mukhang magiging bagong mukha siya ng Timberwolves. Nanalo siya ng Rookie of the Year. Pero habang tumatagal, parang hindi niya naabot ang inaasahan ng lahat. May consistency issues, effort issues. Maraming nagsabing bust na raw. Pero noong 2020, isa naman siya sa trade kapalit ni DeAngelo Russell. Napunta siya sa Golden State Warriors. Doon, ibang Andrew Wiggins ang nakita ng buong NBA.
Hindi na siya kailangan maging number 1 option. Mas naging relax ang role niya. Elite perimeter defender, reliable scorer, at napakahalaga sa sistema ni Steve Kerr. Noong 2022 NBA Finals, siya ang pangunahing dumepensa kay Jason Tatum. Marami pa ang nagsabing, si Wiggins ang second best player ng Warriors sa Finals. Tinulungan niyang manalo si Stephen Curry ng kanyang ika-4 na championship at tuluyan niyang pinatahimik ang mga kritiko. Pang-4, mga idolo, si Karl Anthony Towns. Ang pinakabagong miyembro ng listahang ito, si Karl Anthony Towns. First overall pick noong 2015, Rookie of the Year, one of the best shooting big men ever. Sa loob ng halos isang dekada, siya ang mukha ng Timberwolves. Naranasan niya ang injuries, COVID tragedy sa kanyang pamilya, pagkatalo at maraming rebuilding years. Kasama si Anthony Edwards, unti-unting bumalik sa pagiging contender ang Minnesota. Umabot pa sila sa Western Conference Finals. Pero bago pa man nila tuluyang maabot ang finals, na-trade si Karl Anthony Towns. Maraming fans ang nagulat. Akala ng lahat, tatapusin niya ang karir niya sa Minnesota. Pero iba ang naging plano ng prangkisa. At sa kanyang bagong kupunan, nahanap niya ang tamang pagkakataon. Sa wakas, naging NBA champion din siya. Isa na namang patunay na minsan, ang pagbabago ng environment ang kailangan para maabot ang pinakamalaking pangarap. Nakakatawang isipin, mga idolo. Pero 4 na franchise stars na ng Timberwolves ang naging champion matapos silang umalis. May sumpa ba talaga? Siyempre hindi. Mas tamang sabihin, nahihirapan lang talaga ang Minnesota na bumuo ng championship team sa tamang panahon. Si Kevin Garnett, naubusan ng suporta. Si Kevin Love, naipit sa rebuilding. Si Andrew Wiggins, mas bumagay bilang role player. At si Karl Anthony Towns, nagkaroon ng bagong pagkakataon sa ibang sistema. Minsan, hindi sapat ang talento. Kailangan din ng tamang teammates, tamang coach, tamang kultura, at tamang timing. Ngayon, mga idolo, nasa kamay na ni Anthony Edwards ang kinabukasan ng Minnesota. Siya na ngayon ang bagong muka ng prangkisa. Tanong ng maraming fans, siya ba ang unang superstar na magdadala ng championship sa Timberwolves? O siya rin ba ang susunod na magiging champion pagkatapos umalis? Panahon lang ang makakasagot niyan. Pero isang bagay ang sigurado, mga idolo, hindi mawawala ang pressure sa Minnesota. Dahil habang tumatagal, lalong humahaba ang listahan ng dating Timberwolves players na nagiging champion sa ibang team. At kayo, ano ang masasabi ninyo? Talaga bang malas ang Timberwolves pagdating sa pagpapanatili ng kanilang mga superstar? O sadyang nagkakataon lang na mas napupunta sila sa mas magandang sitwasyon pagkatapos matrade? I-comment ninyo sa baba kung sino sa 4, Kevin Garnett, Kevin Love, Andrew Wiggins o Karl Anthony Towns ang may pinakamasarap na championship story. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang NBA stories, history, trade updates at basketball documentaries. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa panonood, mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat, mga ka-sports.